Nalaman ko magkatabi silang natulog ng kaibigan niyang babaeng matanda kaya bigla na lang ako ng hina. At nagawa niya lang daw yun dahil nakasanla ang titulo ng bahay namin dahil sa laki ng bill namin sa ospital. At ang letter sender natin today ay itago na lang daw natin sa pangalang Rian at tawagin naman daw nating Jay ang lalaking paulit-ulit na nanloloko sa kanya. Dahil umpisa pa lang ng panliligaw sa kanya ni Jay ay niloloko na agad siya dahil habang nililigawan siya ni Jay ay meron na pala siyang ibang girlfriend. Kakalimutan na sana siya ni Rian pero pagkalipas lang ng ilang buwan nagtagpo na naman ang kanilang landas dahil naging magkatrabaho ang tatay ni Rian pati na rin si Jay. Nagsorry sa kanya si Jay at humingi ng pangalawang pagkakataon kaya pumayag naman si Rian na ligawan ulit siya ni Jay. Hanggang sa bumalik ang tiwala niya kay Jay at naging magkarelasyon na sila pero nalaman ni Rian na may ugnayan pa rin pala si Jay pati na rin ang kanyang ex-girlfriend. Ang katwiran naman ni Jay ay sobrang kulit ng kanyang ex at ayaw siyang tigilan kaya naniwala naman si Rian. Hanggang sa tuluyan na silang nagsama sa iisang bubong kasama ang pamilya ni Jay kaya dito na nalaman ni Rian na kasal pala sa ibang babae si Jay at meron siyang isang anak. Pero matagal na daw silang hiwalay at nagpaliwanag naman si Jay na ayaw niyang mag-iba ang tingin sa kanya ni Rian dahil lang nagkamali siya ng desisyon noon. Tinanggap naman yun ni Rian pero habang tumatagal ang kanilang pagsasama ay lumalabas na ang totoong ugali ni Jay na sobrang hilig uminom. Inaabot din ng madaling araw si Jay sa mga inuman at madalas niya itong mahulihan ng ibang babae na nakakatsa. Hanggang sa nabuntis si Rian kaya buong akala niya na magbabago na si Jay pero nagkamali siya dahil gusto ni Jay na ipalaglag ang bata. Tumanggi si Rian dahil sinabi niyang kaya naman nilang buhayin ang bata kaya pumayag naman si Jay na ituloy. Hindi pa rin nagbago si Jay, palagi pa rin siyang umiinom kaya madalas na maiwanan mag-isa si Rian kaya parang gusto niya nang umuwi sa kanyang pamilya. Hanggang sa makapanganak na si Rian at siya ay nasesaryan at nagkaroon din ng impeksyon ng bata. Tumagal sila na mahigit 2 linggo sa ospital habang si Jay naman ay pabalik-balik sa kanilang bahay at sa ospital dahil nag-aasikaso ng mga kailangan nila. Ang hindi alam ni Rian ay may itinatago pala sa kanya si Jay dahil pagkatapos nilang makalabas ng ospital ay may isang kaibigan na dumalaw sa kanilang bahay. At ang kaibigan ni Jay na to ay itago na lang natin sa pangalang Alma na medyo may edad na. Nag-inuman si Jay at si Alma sa kanilang bahay habang si Rian naman ay nag-aalaga sa kanilang anak. Kaya noong nakatulog na ang bata ay bumangon si Rian para puntahan sana si Jay at si Alma sa sala pero wala na sila. Pupunta sana si Rian sa kanilang guest room nang bigla na lang magising ang kanyang anak kaya wala na siyang oras para hanapin si Jay. Maya-maya lang ay bigla na pumasok si Jay sa kanilang kwarto na sobrang lasing kaya parang kinutuban na si Rian. Kaya binuksan ni Rian ang cellphone ni Jay at dito niya nalaman na magkasama palang natulog si Alma at si Jay sa kanilang guest room. Kinumpronta niya si Jay at nag-away silang dalawa pero ang katwiran ni Jay ay kailangan niyang gawin yon dahil nakasanla ang titulo ng lupa nila nang dahil sa sobrang laki ng bill nila sa ospital. Wala naman daw talaga nangyari sa kanila, magkatabi lang silang natulog pero sa tono ng pananalita ni Jay ay parang sinisisi niya pa ang kanilang anak. Kundi daw dahil sa bata ay hindi niya magagawang pumatol sa isang matandang kaibigan pero nang buksan ni Rian ang cellphone ni Jay ay nagpaplano na naman silang magkita. Nagpaalam sa kanya si Jay na kailangan niyang lumuwas ng Maynila kaya kinutuban naman ulit si Rian. Bubuksan niya sana ang cellphone ni Jay pero nagpalit na siya ng password kaya may kutob si Rian na balak na naman siyang lokohin. Nagpaalam na si Rian sa mga magulang ni Jay pero pinilit pa rin sila na magkasundo para daw sa bata hanggang sa kinailangan na ni Jay na umalis ulit. Naging consistent naman si Jay sa pag-update at pangangamusta sa kanilang mag-ina hanggang sa isang beses na tumawag sa kanya si Jay. May isang babae na dumaan sa likuran ni Jay nang bigla niyang ilihis ang cellphone na para bang ayaw niyang ipakita ang mukha ng kanyang kausap. Kitang-kita ni Rian kung paano kiniliti si Jay ng babaeng yon at para bang naghaharutan sila ng sobra. At gustong-gusto naman ni Jay na hinaharot siya kaya sa sobrang galit ni Rian ay in-off niya na ang data. Pagkatapos ng 1 linggo ay bigla ang umuwi sa kanila si Jay at nagpaliwanag kaya kalaunan ay nagkasundo sila ulit. 3 taon na ang nakalipas pero nagsasama pa rin sila hanggang ngayon pero hindi niya na magawang mapagkatiwalaan si Jay. Palagi pa rin nandun ang duda at palagi siya nag-aalala na baka lokohin ulit siya ni Jay at madagdagan na naman ang kanyang sama ng loob. Nakikita naman ni Rian na bumabawi sa kanila si Jay kaya ang tanong niya dito ay dapat pa ba siyang magtiwala kay Jay kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Lilinawin ko lang po ang ating tanong, hindi niya tinatanong kung dapat niya na bang iwanan. Ang tanong niya ay dapat pa ba niyang pagkatiwalaan? At ang sagot ko dyan ay hindi, magduda kasi. Tapos pag nahuli mo, patawarin mo na lang ulit. Kasi 3 taon na yung nakalipas pero hindi mo pa rin magawang magtiwala sa kanya kaya kahit sabihin namin na magtiwala ka, alam namin na hindi mo yun magagawa. Paulit-ulit kanyang niloloko pero paulit-ulit mo rin siyang pinapatawad pero naiintindihan kita sa part na yan kasi nagmamahal ka, nakakabobo yun. Kaya ang maipapayo ko naman sa ating letter sender ay kailangan nating i-train ang ating utak na mas malakas kesa sa ating puso para tayo ay makapagdesisyon ng tama. Hindi naman natin inaalis kay Jay na baka pwede pa talaga siya magbago pero hindi tayo sigurado mga kapatid.